po sa lahat, kina Pastor Nanding, Ate Alma, at sa lahat po ng nakikinig dito sa FB Live. Welcome po sa Touching Life Christian Church Daily Devotion. Tayo nga po ay nasa panibagong kabanata at sisimulan natin, bubuksan natin ang introduction ng Isaiah 65. No, kagabi nga po ay natapos natin ang huling talata ng Isaiah 64 at tayo nga po ay magpapatuloy sa ating dalawang kabanata na lang po. This time tapos matatapos natin ng May ang Isaiah, no? At yun nga po, pero bago po tayo mag-proceed sa kasunod na aklat ay magkakaroon po muna tayo ng recap, no? Para dun sa 66 chapters ng Isaiah. So, yan po, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon at dakila sa lahat, salamat po sa patuloy na biyaya mo ng buhay, kalakasan, karunungan at proteksyon, Panginoon, sa aming biyahe. Salamat po at ligtas at maayos ako nakauwi. At ganoon din, Lord God, sa pag-aaral na to, ikaw po ang napapurihan at maitaas namin. Naway ang mga kapatid na nasa online ay magbigay ng kanilang oras upang makinig sa mga tuturo mo, Panginoon, sa pamamagitan ko. Maraming salamat po, Panginoon, sa ilamang po ang lahat ng papurit parangal. Gabayin niyo po ang introduction, ang kabuuan ng Isaiah 65. In Jesus' name, Amen. Yan, so kagabi nga po ay natalakay natin yung huling talata at ang kabuuhang kabanata ng Isaiah 64 at tayo nga po ay konting recap lang, no? Balikan lang natin yung ating natalakay tungkol dito. At ito nga po ang sinasabi dito ay ang pangwakas na pakiusap o pagsusumamo, no, para sa banal na habag. At yun nga po, ang propeta Isaiah ay nanawagan o nagtatanong, no? May tanong sa Panginoon at dito sabi niya, "O Yahweh, pagkatapos ng mga bagay na ito, ano ang iyong gagawin? Tatahimik ka ba at patuloy kaming pahihirapan?" So makita natin, nandun po yung masidhi o yung sobrang bigat ng sitwasyon, no? Dahil nandun po yung pagtatanong na may pagkaapura or urgent, no? At dito makikita rin natin yung pahayag ng propeta kay Yahweh na pagtatanong tungkol sa kanyang pagkilos, no, or sa banal na intervention. Pero alam natin na ang Panginoon ay alam niya po, no, hindi natin siya pwedeng mautusan, no. Tayo po ay naririnig niya. Alam niya kung ano yung nararanasan natin. Pero dito nga po, ito ay isang paalaala para sa lahat, no, na alam ng Diyos ang kanyang gagawin. At dito po makita natin na pinapaalaala sa talatang ito yung kanyang ang kanyang soberanya, no, yung perfect timing palagi, no. At madalas tayo ay napoprostrate, desperate, or doon yung ating pagka mainipin, no. Pero yun nga po, so sobrang bigat na sitwasyon ay dito ay nakita natin kung paano yung pagtawag ni Propeta Isaiah sa Panginoon, na maaaring makita o isipin na ito ay walang gagawin, no. At nandun yung kanyang pagsusumamo. So dito pinapahayag ng talata ang pagkakaroon na maalab na pakiusap. So yung yung pagtawag ng propeta para sa bayan ng Diyos na mamagitan or yung banal na intervention, no, para sa kanyang bayan. At dito sa kabanata nakita natin yung kabuong paglalarawan ng kakulangan ng katwiran ng tao. At dito ay pinalalahanan tayo bilang mga mananampalataya na tayo ay patuloy na magtiwala sa Panginoon, kasi yung minsan na sitwasyon natin ay napanghihinaan talaga, no, kasi sobrang bigat. Pero dito hinikaya tayo na
sabihin natin sa Panginoon. Ihiyaw, isigaw, iiyak natin kung maaari, no? Yung sitwasyon natin at yung ating nararanasan na kabigatan. Tandaan natin, laging perpekto ang tiyempo ng Panginoon o yung kanyang pagkilos, no? Alam po ng Panginoon yan. Tayo ang kailangan natin gawin is manatili magtiwala sa Diyos, no? At yun, tandaan natin, yung ating pag-asa ay sa Kanya lamang natin iilagay, no? Ipagkatiwala. At tandaan natin, ang Panginoon ay nakikinig at tanging nakita natin din ang pagtugon niya, no? Kundi yung pagbibigay niya ng kaisa-isa niya bugtong na anak na Panginoong Hesus na tumugon dito sa pagsusumamo ni Propeta Isaiah. Magandang gabi, Princess. At ang Panginoong Hesus ang naging kasagutan doon sa pagsusumamo nila, no? Yung paghingi ng banal na intervention. So, again, tayo ay patuloy na pinapaalalahanan ng buong kabanata na ito ay isang madamdamin, no? But tandaan natin, ito ay mayroong mga rhetorical na tanong o dynamic, or ito nga ay nagpapakita ng pagkadesperado ng mga tao. Pero sa atin, dahil sa ating mga mambabasa, laging paalaala ng aklat na ito na tayo ay patuloy na magtiwala, manampalataya, at yung mga ginagawa nating kasalanan, yung mga nagagawa pa natin, no? Ito ay ating ihayag sa Panginoon. At ito po ay tanging ang Diyos lamang, no? Ang kanyang mga plano para sa kanyang bayan, no? Siyempre yung pagpapanumbalik. Makikita natin, nandun yung kaparusahan, pero nandun lagi yung alok ng Panginoon na pagpapanumbalik. Yan, so proceed po tayo sa ating next chapter. Yan, so ang Isaiah 65 po ay may pangkalahatang konteksto na ito nga po ay bahagi ng huling bahagi ng Isaiah na maalala natin, no, yung from 56 to 66 chapter, no, from 56 to 66 na chapter ay kadalasan tinatawag na Trito Isaias, na malamang na isinulat noong panahon na pagkatapos ng pagkatapon or pagkatapos ng pagbabalik mula nga po sa pagkabihag nila sa Babylonia. At ito nga po ay tatalakayin natin, no, na ang isang komunidad na nakakaranas ng hirap dahil sa pagkabigo, kawalang katarungan, at yung walang katarungan sa lipunan. Magandang gabi, Kuya Bob. Yan, salamat sa inyong pag-join. Tayo po ay sama-sama mag-aral, at kung saan, yun nga po, na pinaghalo ng ilang Israelita ang pagsamba nila kay Yahweh na mayroong pagano, no, sa paganong gawain. At ito po yung talagang nakakaano kay Yahweh, no, yung kanyang naging dito, no, naramdaman, no. At dito binibigyan din ng kabanata ang kahalagahan ng pagpili na sundin ang Diyos. Binibigyan din, tandaan po natin, na ang kahalagahan ng pagpili na sundin ang Diyos. Sundin ang Diyos at mamuhay ayon sa kanyang mga pamamaraan o ayon sa kanyang kalooban. Na yun nga din po, no, na tinatampok ang parehong aspeto, no, parehong may babala at pag-asa. Ayan. So dito, ang kabanatang ito ay isang mahalagang mapag-aralan o makita, na ito ay isang kabanata na nagpapakita kung paano sinasagot ng Diyos ang mga panalangin at reklamo o yung yung pagsusumamo, no, yung mga nabasa natin sa Isaiah 64 na yun nga po, reklamo ng kanyang bayan, na nabanggit o napag-aralan natin sa nakaraang talata ay sa nakaraang kabanata.
dito nga po ay pinagsasama ng mahalagang tekstong ito ang mga tema ng paghatol. No? May paghatol para sa mga magrebelde sa kanya, at syempre may pagpapala, no? Pag-asa na binibigay niya sa mga sumusunod sa kanya. At yun po yung lagi nating tandaan na dalawa lang lagi, no? Yung makikita natin na tinutukoy, no? Yung sumuway at yung sumunod. At syempre, anong epekto nun, anong resulta nun? Kaparusahan, paghatol, at yung sa pagsunod naman, syempre yung pagpapala at pag-asa, no? Na binibigay ng Panginoon. So dito, ang kabanata ay may makahulang o propesiya na kahulugan na tumatalakay sa mga kasalanan ng Israel. Ano ba yung mga kasalanan ng Israel na paulit-ulit natin natalakay dito sa aklat ng Isaiah, no? Siyempre nandun nga po yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung kanilang pagtitiwala sa kanilang sarili, pagtitiwala sa ibang tao, yung kanilang pagkain, no, ng mga hindi dapat na kainin, no? Yung mga inandog sa mga Diyos-Diyosan. Mayroon pa dito, no, yung ang makatarungang yung kanilang mga ginawa na pagtalikod kay Yahweh. Yan. So makikita rin natin dito na ito ay tinatalakay dito sa bahaging ito. Ang makatarungang paghatol ng Diyos at ang ipinangakong kalulwalhatian na naghihintay para sa kanyang mga tagasunod. Tapat na tagasunod, no? Makikita natin yung contrast, no, ng kabanatang ito. At dito nga po hinahati ang kabanata sa mga pangunahing bahagi upang maunawaan ang malalim na spiritual at theological na idea nito. No, makikita din may different na aspeto or section, no? Ito nga po yung pagsunod ay yung kanyang paghatol sa mga nagrebelde o nagsuway, at yun nga pong biyaya niya, no, para sa mga sumunod sa kanya. Ayan, so sa ang aklat ay ang Isaiah 65, ito ay nagpapakita ng isang malakas na pagkakaiba sa pagitan ng paghatol ng Diyos sa mga taong nagre-rebelde sa kanya at sa kanyang pagpapala para sa mga naging tapat sa kanya. Dito rin natin makikita na ito ay nagtatapos sa isang pangitain ng isang bagong langit at isang bagong lupa, no? Yung new heaven and new earth. Yan, so matatalakay po natin dito sa kabanatang ito. Tandaan po natin, ito po ay may makahulang pag-aaral na ating tatalakayin sa mga susunod pang araw. Yan. Makahulang kahulugan. Yan. So, dito, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, sa pagtatapos ng aklat ni Propeta Isaiah, kasi nga 2 chapter na lang po tayo, no? Ang mga ebanghelikong propesiya na matatagpuan sa 2 huling kabanatang ito ay nagtuturo na tumingin hindi lamang sa kasalukuyang panahon. Ulitin ko po, no? Hindi lamang po tayo titingin sa kasalukuyang panahon, kundi sa halip hanggang sa hinaharap or sa future, no? Gaya ng mga tema ng bagong langit at bagong lupa. At dito nga po, no, yung bagong mundo na dadalhin ng dispensation ng ebanghelyo at ang paghihiwalay na gagawin nito sa pagitan ng mabuti at masasama, no? So again, dalawang naman po 'yun, no? Yung contrast na inaano sa atin dito is siyempre yung yung mga anak ng Diyos at siyempre yung namumuhay pa rin sa sa pansariling kapakanan. Ayan, so para sa paghuhukom, sabi nga po ng Panginoong Hesus, naparito ako sa mundong ito. At bakit tila katawa-tawa na ang propeta rito ay magsalita tungkol sa bagay na pinatotohanan ng lahat
ng mga propeta. So mababasa natin sa unang Pedro 1, verse 10 and verse 11. Yan. So dito po kasi ako sa taas kasi mahangin dito. No? Nandito lang yung aso. Toby. Yan. Ang pagtanggi ng mga Hudyo at ang pagtawag sa mga hintil ay madalas na binabanggit sa Bagong Tipan bilang yung nakita at inihula ng mga propeta. Ito yung makikita natin sa mga gawa 10, chapter 10 verse 43 at sa 13 verse 40. Chapter 13 verse 40. Sa Roma 16:26 at sa kabanatang ito ay makikita rin natin. Yan. So, dito rin ang pag-asam ng mga hintil or pag-asam sa mga hintil sa pamamagitan ng pagtawag sa ebanghelyo na matatalakay natin sa verse 10 sa kabanatang ito. At ang pagtanggi ng mga Hudyo dahil sa kanilang katigasan ng ulo at kawalan ng paniniwala sa verse 2 hanggang verse 7 ng Isaiah 65. Ang pagliligtas ng magandang gabi, Brother Edgar, salamat sa iyong pag-join. Ang pagliligtas ng isang labi o remnant, no? Mga labi o mga natira o remnant sa kanila sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila sa simbahan ng Ebanghelyo sa verse 8 to 10. At ang mga hatol ng Diyos na dapat tumabol sa mga titinakwil na Hudyo sa verse 11 hanggang verse 16. So, ang mga pagpapalang nakalaan para sa simbahan, mananampalataya, na siyang magiging kagalakan at kalubatian nito mula naman sa 17 hanggang 25. So, ang mga bagay na ito ay hinuhulaan sa ilalim ng uri at figura ng pagkakaibang gagawin ng Diyos sa pagitan ng ilan at ng iba pang mga Hudyo pagkatapos nilang makabalik mula sa pagkabihag. Sa pagitan ng mga natatakot sa Diyos at ng mga hindi, kasama ang mga pagsaway sa mga kasalanan na tagpuan noon sa kanila at mga pangako ng mga pagpapalang nakalaan noon para sa kanila. So makikita natin, no, yung sinasaad dito ng kabanata ay ang dalawang bahagi o dalawang pagkakaiba o dalawang kaiba ng kanyang kumbaga magkaiba yung gagawin niya, no? Nakita natin yung sa mga taong sumunod o nanampalataya sa kanya at yung mga sumuway, no? Mga sumuway at nagrebelde sa kanya, no? Yung mga gumawa ng kasalanan, namuhay sa kasamaan. So, sa buong kabanata, meron tayong mga pagkakahati-hati na pag-aaral. Dito nga po, no, umpisahan natin sa unang talata hanggang 7. Verse 7, verse 1 to verse 7, ito ay tumutukoy sa paghatol ng Diyos sa mga mapanghimagsik. Sino itong mga mapanghimagsik? Ito nga po yung mga taong sumuway, mga taong hindi sumunod, no? Umaga, that's the yung resulta, no? Yung mga namuhay sa mali, namuhay sa kasalanan, at ito yung mga patuloy na naghimagsik, no? Naghimagsik sa Israel. So pinapahayag nito o pinapahayag niya ang kanyang sarili kahit sa mga hindi pa naghahanap sa kanya na tumutukoy nga po sa mga hintil, no? Sa habang ang Israel sa kabila ng pagiging kanyang piniling bayan ay madalas na tumanggi or yun nga, no, yung sumuway sa kanya. Ang idolatriya, pagsuway at mababaw na pagsisisi ng mga tao ay pumupukaw sa matuwid na paghahatol ng Diyos. Ano ba yung mababaw na pagsisisi? So hindi ito lubos na lang to pwedeng pakitang tao lang or hindi lahat, no, hindi lahat ay hindi nagiging totoo sa yung mababaw na pagsisisi is hindi talaga tinalikuran yung kasalanan. So nangangako ang Diyos ng kabayaran para sa kanilang mga kasalanan, no? He is just, remember, no, mga kapatid. Pagiging makatwiran ng Diyos ay laging nandoon, no? Dito nga may kabayaran ang kanilang mga kasalanan, sabi ni Yahweh, na binibigyan diin na ang pagsuway ay may mga kahihinatnan. This is the consequences or the result or yung mangyayari sa kanila
no? Dahil sa kanilang pagsuway. So binibigyan diin ng bahaging ito ang kabigatan ng kasalanan at ang pangangailangan para sa tunay na pagsisisi. Grabe po, no? Yung kabigatan ng kasalanan. Kaya po, no? Sa mga patuloy tayo nag-aaral kasi upang ma-remind tayo, no? Yung bigat na ginawa ng mga Israelita kay Yahweh ay nagdulot sa kanila, no? ng kabigatan. Which is ito po yung kaparusahan o paghatol, no? na nangyari sa kanila at sa mga susunod pa, no? At sa ating panahonan. So nagsisimula ang kabanata sa pagsasabi ng Diyos na ipinakita niya ang kanyang sarili sa mga taong hindi naghahanap sa kanya. Ito ay tumutukoy sa mga hintil. Ang mga taong ito ay mga taong nasa labas ng espesyal na kasunduan ng Israel sa Diyos. Kasi nga sa Hudyo nga lang po siya, no? Hudyo lang yung tinutukoy dito na parte nung kasunduan at hindi ang mga hintil. Kumbaga, yung mga hindi Israelita, no? Hindi mga Hudyo, no? Yan. So, nakalaunan ay tatanggap sa mensahe ng kaligtasan ng Diyos. At ito nga po, hindi na exclusive, no, sa mga Hudyo, hindi. Yun nga po ay kumbaga lahat na, no, lahat na ay open na, or yung aral ng gospel or aral ng ebanghelyo ay hindi lang mga Israelita, no, kundi ang mga hintil. Yan. So sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Roma chapter 10 verse 20, binanggit niya ito upang ipakita kung paano lumago ang kaligtasan sa labas ng Israel upang maisama ang mga hindi nila kalahi, which is yun nga po ng mga hintil na ito yung nung namatay, no, nung sinabi ng Panginoon na it is finished, no, doon sa krus, ay ito yung nagsasabing na hindi lang sa mga Hudyo ang mabuting balita o ang ebanghelyo, kundi pati yung pag-aaral ay pati rin sa mga hintil, no. Yan. So nagpatuloy ang Diyos sa paglalarawan ng patuloy na pagsuway ng Israelita. Marami ng mga Israel, no, ng mga Israelita, no. At nakita natin kung paano na pukaw ng mga ito yung galit ng Panginoon. At dito nga po, no, ginalit siya sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nakita natin na sila ay mas nagtiwala pa, no? Gumawa sila, naglikha sila. Actually, bayad pa nga sila para lang gumawa ng mga mga Diyos-Diyosan ng mga Israelita. At dito nga po, ito yung pinaka ayaw ng Panginoon, no? Ayaw ng Diyos na may sasambahin tayong iba. Kasi wala naman talaga ang ibang dapat sambahin kundi siya lamang. At yun, kanina may nakausap akong Katoliko, no? Talagang nagkaroon kami ng diskusyonan, pero naging maayos naman yung pag-uusap. Kaya lang talaga hindi talaga magkakaroon ng kasi di kami magkakilala eh. Yan, so nakibahagi sila sa mga seremonya ng mga pagano na kumakain ng mga pagkain pinagbabawal ng kautusan, no, yung mga inihandog, no, sa mga Diyos-Diyosan. Ayan, so yun nga yung nabanggit natin kanina, no, na hinaluan nila yung kanilang pagsamba kay Yahweh ng mga paganong practices, pagan practices. Yan. So, ganoon din, kumilos sila ng mas banal kaysa sa iyo, na sinasabi, lumayo ka sa iyong sarili. Huwag kang lumapit sa akin sapagkat ako'y masyadong banal para sa iyo. So, sa talata 5 yun, no, na pinagmamalaki ang kanilang spiritual na kaisipan. Nakita natin, no, sa mga nakaraang kabanata, meron sila dong pagsamba, meron silang mga doon na ginagawa na paghandog, kaya lang huwad, no? Huwad kasi nga po hindi si Yahweh ang kanilang sinasamba. Ayan, sumagot ang Diyos sa pamamagitan ng pagsasabi na ang kanilang mga kasalanan ay nakasulat sa harap niya na nangangakong babayaran nila ayon sa nararapat
sa kanila. Ito nga po yung kahihinatnan ng kanilang ginawang pagsuway. At di natin alam naman natin ang pinaka-worst na ano ito, no, na kahatulan. So ang kanilang spiritual na pagmamataas at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay humihiling sa Diyos na kumilos. Yan. So mga tema, siyempre nandun po yung kaligtasan para sa lahat, no? Tandaan, hindi lang po sa mga Israelita o sa mga Hudyo ang kaligtasan, kundi pati na rin sa mga Hintil, no? Ang awa ng Diyos ay umabot lampas sa mga hangganan ng Israel. Yan. So pagkondena sa huwad na kabanalan, ito nga po yung pagsunod sa mga kilos ng relihiyon at hindi nakalulugod sa Diyos, no? By tradition, by culture, by routine, no? So ganoon na lang po yung nangyayari, nakabase na lang po sa gawa ng tao, no? Tradition na lang at hindi na to nakalulugod kay Yahweh. At syempre yung naaalala ng Diyos ang kasalanan. So ito'y nanatiling mulat ang Diyos sa patuloy na pagsuway. Again, ito po yung mga tema, no? Kaligtasan para sa lahat, pagkondena sa huwad na kabanalan at pag-alala, naalala ng Diyos ang kasalanan. So, ang talata 8 hanggang 10 naman. So, yun po ay verse 1 to 7, no? Yung, ano na yun, medyo hangin lang po, no? Sara ko lang. Yeah. Yeah. So, ayan. So, yung verse 1 to 7, yun nga po yung mga tema. At sa verse 8 to 10, ito naman po ay isang natirang napanatili, o yung remnants, no? Isang natirang napanatili na kung paanong ang bagong alak ay matatagpuan sa kumpol, gayon din ang gagawin ko para sa aking mga lingkod. Sa verse 8 naman po ito, no, na dito nga po ay gumagamit ang Diyos ng paghahambing ng kumpol ng ubas. Kung kumpol is sama-sama, no? Yung kumbaga sa palengke is bugkus, isang pinagsama-sama, no? Ito nga po ay kahit na ang karamihan sa mga ubas ay nasira, ang paghahanap ng ilang magaganda ay naliligtas sa buong kumpol. So pinapakita ng larawang ito ang kabaitan ng Diyos at ang kanyang pangako na panatilihing ligtas ang kanyang mga tapat na tagasunod. Yabi po, no, yung pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga ililigtas ay nakita natin na talagang ito ay isang biyaya, no, mula sa Panginoon. So ang mga ubas na nabubulok na makikita natin dun sa Isaiah 5, chapter 5 verse 4, sa pahayag na ito ay tumutukoy sa mga Israelita na hindi nakamtan ng kalidad ng bunga na inaasahan ng Diyos. Sino ba ang Diyos? Siya yung tagapagtanim, no? Siya yung tagapagtanim na tinutukoy dito sa baging ito na, yun nga po, no, yung naging bunga ay bulok. Kumbaga, hindi pure or hindi maayos, no? So dahil nga po ito ay nahaluan or namuhay sa kasalanan. So sa Isaiah 5 verse 2 naman ay tinukoy sila bilang mga ubas na maasim. Subalit tinukoy din dito ang ilang magaganda na nagligtas sa buong kumpol. Ito ay tumutukoy sa ilang natira or remnants, o tinawag din na yun nga po, no, yung remnants. So sinabi ng Diyos na ang maliit na grupong ito ay magkakaroon ng mga anak na tatanggap ng kanyang mga pagpapala. So ito na nga po yung mga darating, no, doon sa dito rin sa Isaiah, no, na sino tong mga dumarating, no, na hindi na namin kilala, no? Ito po yung mga remnants, ito po yung mga second generation na, no, anak ng mga ito nga yung tinutukoy dito. So itinuturo niya ang Sharon at ang lambak ng Acor bilang mga halimbawa ng mga bagay na bumubuti. Ang mga lugar na ito na dating walang laman o puno ng problema ay magiging mayayamang lupain
para sa mga taong umiibig sa Diyos. So ano po ba yung yung lambak ng Acor? Ito ay matatagpuan sa hilagang kanluran ng Jericho, sa hilagang hangganan ng tribo ni Judah. At ay ang lugar na kung saan pinatay ng mga Israelita si Achan at ang kanyang sambahayan. Ang ibig sabihin ng Acor ay problema, paghihirap o bawal at nagpapahiwatig ng isang matinding uri ng problema. Upang maunawaan kung paano nakuha ang pangalan ng lambak ng kaguluhan, babalikan natin ang aklat ni Josue at ang kwento ng kasalanan ni Achan. So matapos maranasan ng Israel ang isang malaking tagumpay sa labanan sa Jericho, si Achan, isang miyembro ng tribo ni Judah, ay direktang sumuway sa utos ng Panginoon. Ano ba yung sinuway niya? Itinago ang ilan sa mga samsam mula sa Jericho para sa kanyang sarili. Nakita po natin yung problema doon, no? Disobedience. Yan. So inutos ng Diyos na ang lahat ng samsam ay ilaan sa Panginoon. Mababasa natin to sa Josue chapter 6 verses 17 to 19. Sumunod, lumaban ang Israel laban sa Ai, isang mas mahinang lungsod kaysa sa Jericho, no? Ai o AI, no? Sa Ai po isang lungsod. Ngunit ang labanan ay natapos sa matinding kahihiyan at pagkatalo. Ito po yung makikita natin sa Josue chapter 7 verse 2 to 5, na inihayag ng Panginoon kay Josue ang dahilan kung bakit natalo ang Israel sa labanan. Ang galit ng Diyos ay napukaw dahil sa pagsuway ni Achan. So, that's the main problem, yung disobedience, na sa chapter 7 verse 10 to 23. Si Achan, ang tagabagabag ng Israel, ay nagdala ng problema sa buong bansa. Ang Israel ay nagkasala, kanilang nilabag ang aking tipan na aking iniutos sa kanila na tuparin. Sila'y kumuha ng ilan sa mga bagay na itinalaga. Sila'y nagnakaw. Gabi po, no? Sila'y nagsinungaling, kanilang inilagay ang mga iyon kasama ng kanilang sarili. Ito po yung mga ari-arian na tinutukoy, no, sa talata 11. So ang Israel ay nagkasala sa harap ng Diyos dahil sa kasalanan ni Achan. Isa lamang ang gumawa ng pagsuway, ngunit ang buong Israel naman po ang pinanagot. Bakit sisisihin ng Diyos ang buong bansa sa pagsasalangsang ng isang tao? Dahil ang Israel ay isang bayan sa Panginoon. No? At ngayon, ang mga anak ng Diyos ay iisang katawan kay Hesukristo. Tayo'y pag-aari ng isa't isa, kailangan natin ang isa't isa. At ang ating mga kilos ay nakakaapekto sa isa't isa. 1 Corinthians 12:12. So ang kasalanan ng Achan ay nagkaroon ng malalim na epekto sa buong komunidad, tulad ng ating kasalanan ngayon na nakakaapekto sa buong katawan ni Kristo. So that's the effect, no, ng ating ng pagsuway ni Achan. So ang krimen ni Achan, ang unang naitalang pagsuway pagkatapos tumawid ang Israel sa Jordan, at ang kanyang kamatayan ang unang parusang iniutos ng Diyos sa bagong lupain. So nilinaw ng Diyos na ang katiwalian sa kanyang pamilya ay nakakapinsala. Pagsuway para sa pansariling kapakanan ay ito yung nagkukos ng pinsala. So hindi niya kukonsintihin ang pagsuway. Ang kasalanan ay kailangang matukoy, mahatulan at linisin. So at ang parusa sa lambak ng Acor ay napakabigat. Si Achan at ang kanyang pamilya ay binato hanggang mamatay at sinunog sa lambak ng Acor. Nang magkagayoy, dilala ni Josue kasama ang buong Israel si Achan na anak ni Sera
ang pilak, ang balabal, ang baras na ginto, ang kanyang mga anak na lalaki at babae, ang kanyang mga baka, mga asno, mga tupa, ang kanyang tolda at lahat ng kanyang ari-arian. Sa lambak ng Acor, sinabi ni Josue, bakit mo kami dinalhan ng ganitong kaguluhan? Ang Panginoon ay magdadala sa iyo ng kaguluhan ngayon. So ito po yung kaparusahan sa ginawa ni Achan sa Panginoon. Na magkagayoy, binato siya ng buong Israel, at pagkatapos nilang batuhin ang iba, sinunog nila ang mga ito. Sa ibabaw ni Achan ay nagbunton sila ng isang malaking bunton ng mga bato na nanatili hanggang sa araw na ito. Pagkatapos ay tumigil ang Panginoon sa kanyang matinding galit. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na lambak ng Acor. Mula noon sa chapter 7 verse 24 to 26 ng Josue. So, nang malutas na ang kasalanan ni Achan, tumigil ang Panginoon sa kanyang galit, at ang mga tao ay naibalik sa kanyang pabor. Kalaunan, ang lambak ng Acor, ang lugar ng kaguluhan ng Israel, ay tinawag na pinto ng pag-asa. Sa bansang ibinalik sa hinaharap, doon ko ibabalik sa kanya ang kanyang mga ubasan, at gagawin kong pinto ng pag-asa ang lambak ng Acor. Doon siya tutugon. Kaya noong mga araw ng kanyang kabataan, gaya noong araw na siya'y lumabas sa Ehipto. Sa Oseas 2 verse 15. So kapag naibalik na ang pakipag-ugnayan sa Panginoon, nandun na po yung pag-asa sa hinaharap. Dahil ang nais ng Panginoon ay yung pagpapanumbalik, at syempre ang mga kaguluhan ng nakaraan ay nababaliktad at napapalitan ng mga pagpapala. Kasi true love does not keep the record of wrong. Yan, so ang Sharon ay nagiging pastulan para sa mga kawan, at ang lambak ng Acor ay pahingahang dako para sa mga baka, para sa aking bayan na humahanap sa akin, na mababasa natin sa talata 10. So, mga tema ng verse 8 to 10, kabaitan ng Diyos sa mahihirap na panahon, tinatabi ng Diyos ang mga tumatalikod sa Kanya, at ang mga nanatiling tapat. Pag-asa para sa isang bagong simula, isang kinabukasan ng muling pagtatayo. Ang nakalaan para sa mga nanatili sa kanilang pananampalataya sa Diyos. So pag-asa, Pag-asa po ang laging nasa atin, sa mga nagtitiwala sa Kanya. So makabuluhang pagbabago, ang mga lugar na dating inakala na malas ay kumakatawan ngayon sa kabutihan ng Diyos. Mga talata 11 hanggang 12, ito po ay tumutukoy sa parusa para sa mga umiiwan sa pananampalataya. Ngunit kayong mga tumalikod sa Panginoon. So makikita natin to sa verse 11 to 12. At dito nga po, itatalaga ko kayo sa espada. So ito ay malinaw na linya ng pagitan ng iilang naging tapat sa Panginoon, at yung iba naman ay tumalikod sa turo ng Diyos. Kaya nandun po yung tema ng parusa sa mga umiiwan sa pananampalataya. Okay, ang mga taong ito ay umalis sa pananampalataya, nagpakita ng mga katangiang ito. Siyempre, ito po ay makikita sa mga taong ito ang pag-alis sa banal na bundok ng Diyos. Siyempre, nandun po yung yung commitment, yung patuloy na pamumuhay sa bundok, sa banal na bundok ng Diyos. At dito ay paghahanda ng mga mesa para kay fortune o God, at paghahalo ng mga inumin para kay destiny or many. So ito ay pakikibahagi sa pagsamba sa mga paganong Diyos. Again, makikita natin yung tema, ng buong aklat o buong kabanata ng Isaiah 65 na halos pagsuway sa kalooban ng Diyos. So ang kanilang pagsuway at pagsimba sa mga idolo ay nag-udyok sa Diyos na magdeklara ng parusa para sa kanila. At ito po yung pangunahing commandments ng Panginoon, Walang ibang Diyos na sasambahin, Mahalin ang Diyos ng buong puso't isip kaluluwa. Yan. So walang iba.
Kaya dito nakita natin sila yung paparusahan at ang kanilang sinasadyang pagtanggi, hindi pagsagot kapag tinawag at pananatiling tahimik kapag kinakausap, ay nagdudulot ng hindi may iwasang mga resulta. So, ang pangunahing ideya na makikita natin sa talatang ito ay yung personal na responsibilidad, mga panganib ng pagsamba sa idolo at pagiging patas ng Diyos. Sa verse 8 to 12, ito naman po yung pag-iingat ng isang tapat na labi or mga remnants, no? At sa kabila nga po ng paghukom ni Yahweh sa mga o sa mga paghatol niya doon sa mga sumuway, ay mayroon namang pangako ang Diyos sa mga labi o mga natira, no, na kanyang iingatan ng mga ito, na hindi na itinahan yung tulad nga po sa isang kumpol ng mabubuting ubas na natipid pagkatapos ng ani. At alam natin kung ano nangyari dun sa mga iba, no? Siyempre ito yung mga nabulok, ito yung mga hindi nagkaroon ng magandang resulta o bunga. So tinitiyak ng Diyos sa kanyang bayan na hindi niya sila lubusang lilipulin, na nagpapakita ng kanyang awa at katapatan sa tipan. At sa verse 13 to 16, tumutukoy naman po ito sa mga gantimpala para sa mga tapat sa Diyos, no? Sa mga tapat at sa mga patuloy na sumunod sa Panginoon. So nandun po yung pagpapala niya, doon yung pagkakaiba sa pagitan ng mga taong hindi sumunod at sa mga sumusunod. Again, ang sumuway ay may kaparusahan, ang sumusunod may pagpapala. So mga talata ito nagbigay ng pagkumpara nga po, no, sa pagitan ng taong tapat at hindi tapat. So dito, makikita natin na na ito ay papahiwatig ng ganap na pagbabago kung saan nawawala ang mga makaraang kaguluhan at nagiging maliwanag ang pagpapala ng Diyos. Sa verse 16, no, makikita natin na sapagkat ang mga dating kaguluhan ay nakalimutan at nakatago sa aking mga mata. Kinakakalimutan ng Panginoon ang lahat ng mga pangit na nangyari, no. Hindi papalitan to ng maganda at pagpapala. So mga tema ng 13 to 16 ay makatarungang gantimpala, pagbabago ng kaluluwa at pagpapanibago ng Diyos. Verse 17 to 25 naman po ay tumutukoy na po ito sa bagong langit at bagong lupa. Sapagkat narito lumilikha ako ng bagong langit at isang bagong lupa at ang mga dating bagay ay hindi na maaalala o mapapaisip man. Sa verse 17, to totally clear out at gagawa po siya ng bagong lupain, no? So dito pinapakita ang pinakamalalim na hula sa Biblia tungkol sa mga huling araw na naglalarawan ng isang ganap na muling paggawa ng sansinukob, na makikita natin sa chapter 21 verse 1 ng Apokalipsis, na kung saan nakita ni Juan ang propesiyang ito na nangyayari sa bagong Jerusalem. Okay? So again, ang pangunahing tema ng talatang ito, ang pangitain ng pagpapala at pagpapanumbalik. Nandun po yung kagalakan sa nilikha ng Diyos sa talata 18, kahabaan ng buhay at kapunuan ng buhay, talata 20, at kapayapaan at kasaganahan na may katatagan sa mga tahanan at ubasan sa talata 21 to 22. Katiyakan ng maasikasong presensya ng Diyos, talata 24, at ang pagkakaisa sa nilikha kung saan maging ang mga mandaragit at biktima ay mapayapang magkakasamang nabubuhay, sa talata 25. So, may mga pangitain. At ito nga po mga pangitain ay sumasalamin sa pangwakas na plano ng Diyos para sa pagpapanibago at katuparan ng kanyang mga layuning tumutubos. Okay? So again, ang bagong mundo o muling nilikhang mundo ay may mga pangunahing bahagi: kagalakan, pagtatapos na pagdurusa at mahabang buhay. Ganon din sa kasaganahan at siguridad. Siyempre, andun yung banal na biyaya, kapayapaan sa kalikasan. Yan. So again, nandito rin ang mga temang pagbabagong kosmiko
Cosmo, no? Cosmico. Katapusan ng kalungkutan, pagkakaisa, pagiging malapit sa Diyos. Again, mga kapatid, napakarami nating matatalakay dito sa Kabanata 65, no? Sa huling dalawang kabanata ay ating tatalakayin ang mga bagay na ito. At again, refleksyon sa teolohiya ay tumutukoy sa soberanya at inisyatiba ng Diyos. At ipinapakita ng Diyos ang kanyang sarili sa mga taong ito na hindi inaasahan. At responsibilidad, siyempre, ng tao. Ang pagsamba sa mga huwad ng Diyos at pagtanggi sa tawag ng Diyos ay umahantong sa mga problema. Okay? So, siyempre yung mga natitirang tapat, ito po yung mga natiling maliit na grupo, no, na sumunod at naging tagasunod ng Panginoon. At yung pangwakas na pagpapanumbalik, ito ay ang larawan ng isang bagong nilikha, ay higit sa isang simbolo lamang. Ito ang tunay na pag-asa para sa mga mananampalataya na sumunod kay Yahweh. Again, dito po na natin tinatapos ang ating pag-aaral, no? So bilang pagtatapos, ang mga talatang ito ay nagbibigay ng isang malalim na mensahe sa parehong nagbabala at nagbibigay ng pag-asa na nagbibigay diin sa gaano kaseryoso ang Diyos. No? Gaano kaseryoso ang Diyos sa tumatanggi sa Kanya. At siyempre yung kabaitan ng Diyos na patuloy na pagiging tapat at yung kamanghamanghang kinabukasan na maghihintay para sa mga taong sumusunod. Again, dito po natin tinatapos muna ang ating introduction. Tandaan na sa kabanatang ito, ang katarungan at awa ng Diyos ay umaabot sa perpektong balanse. Siya ay nananatiling isang matuwid na hukom at nagpaparusa sa kasalanan. Ngunit ito nga po ay nagsisilbi rin bilang banal na tagapagpanumbalik ng lahat ng bagay. Para sa mga mag-aaral, sa mga mananampalataya, sa mambabasa ngayon, tayo po hinahamon ng mga talatang ito na suriin ang ating espiritual na posisyon. At nagbabala ito laban sa panlilinlang sa relihiyon na habang tinitiyak sa atin ang mga pangako ng Diyos na itatama ang mga bagay-bagay, ang kabanata ay gumagana sa dalawang paraan. Pinapakita nito ang kalagayan ng ating mga puso at binibigyan tayo ng sulyap sa kamanghamanghang kinabukasan na naghihintay sa atin. Kinabukasan na nilikha ng Diyos para sa mga mananaliling tapat sa Kanya. So, yun po mga kapatid, yun po ang ating introduction ng Kabanata 65 at bukas po ating tatalakayin ang mga talata, no? Sa bukas po ay alas 8. Ayan, Wednesday po ay prayer meeting. So yan po mga kapatid, tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon, dakila sa lahat, salamat po sa gabay, sa gabing ito, sa introduction ng Isaiah 65. Naway mga kapatid na nasa online at ako Panginoon ay ito ay aming patuloy na maunawaan, maipasa puso at ito ay mas makapagbigay lalo sa amin ng paalaala at ng patuloy na pagsunod sa iyo, Panginoon. Naway ang gabing ito ay maging makabuluhan at ikaw ang aming naitaas, Panginoon. Naway bukas sa aming pag-aaral muli, ikaw ay samahan mo kami, Panginoon, at patuloy na ipaunawa sa amin ang mga bagay na ito. Sa iyo lamang po alat at papulit parangal. In Jesus' name, Amen. Yan po mga kapatid, maraming salamat Brother Edgar, Pastor Nanding, Sister Irene, Kuya Bob, Ate Alma, at sa lahat po, si Pastor Dom, magandang gabi, at sa lahat po na nag-join, maraming salamat po. Kita-kita po tayo muli bukas. Sa may mga tanong po, pwede po kayo mag-chat, no? Ayan, so good evening po, to God be the glory. God